Kailangan ka niya. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bruno. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. May tumindig na isang guro ng batas upang subukin si Jesus. Guro, anong aking gagawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan? Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, at ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong lakas, at ng buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Ngunit gustong mangatwiran ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang iyon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayon din naman may isang Levitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Ngunit may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya, kaya't lumapit ito. Binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Isinakay nito ang tao sa kanyang sariling hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya. Sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbabalik ko." At sinabi ni Jesus, Sa palagay mo, sino sa 3 ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ang nagdalang habag sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Humayo ka't ganoon din ang gawin. Hating gabi na noon. Pauwi na ako. Pagod. Ramdam ko na ang antok. Pero sa ilalim ng footbridge, may isang batang lalaki. Nakaupo sa karton. Nanginginig. Dala ko pa sa isip noon ang eksena sa pelikula dahil that time pauwi ako dahil galing sa School of Film Production and Directing. Sa batang lalaki, walang direktor, walang script. Totoo siya. Marami noon na dinadaan-daanan lang siya. Ako, muntik na rin akong lumagpas. Kasi gabi na. Delikado. Kasi nga, alam na this. Pero, may sigaw sa konsensya ko. Kailangan kanya. Buti na lang, may sandwich sa bag ko. Inabot ko. Kinakabahan din ako dahil may pagdududa pa rin. Agad tinanggap niya. Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam, baka nagpapasalamat na siya noon. Pero alam ko, sa gabing yon, hindi siya nag-iisa. Kapanalig, sa ganitong eksena, hindi kailangan ng kamera. Hindi kailangan ng ilaw. Ang kailangan puso. Ang kailangan ikaw. Kaya kung may nakita kang sugatan, hindi sa katawan, kundi sa kalooban, sa nararamdaman, baka ikaw ang sagot sa dasal niya. Huwag kang lalagpas.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.